Breaking, LeBron James at Austin Reeves parehong palang may malubhang injury matapos ang Game 5 pero bago yan matapos ang maagang pagkalaglag sa playoffs sa kamay ng Minnesota Timberwolves, abalang muli ang Los Angeles Lakers sa paghahanda para sa off-season. Kabilang sa mga prioridad ng koponan ay ang pagdagdag ng big man, lalim at shooting sa kanilang roster. Ngunit higit sa lahat, nais din nilang tiyakin ang kinabukasan ng kanilang superstar na si Luka Doncic. Ayon sa report ng The Athletic, bukas ang Lakers na ibigay ang anumang kontrata na nais ni Doncic. Isa itong malinaw na pahayag na si Luka ang magiging sentro ng kanilang plano sa hinaharap. Maaari ring piliin ni Doncic na tapusin ang kanyang kasalukuyang kontrata at mag-opt-out pagkatapos ng 2025 to 2026 season at muling pumirma ng 5 taon na kontrata na nagkakahalaga ng $296 million o lumipat sa ibang koponan para sa 4 na taon na may halagang $219 million. Ayon sa mga source mula sa koponan, handa ang Lakers sa kahit anong istruktura ng kontrata na nanaisin ni Doncic. Bagaman nawalan ng malaking halaga si Doncic nang siya'y matrade, determinado ang Lakers na itama ito at siguraduhin ang kanyang pananatili sa Los Angeles. Ipinahayag na rin ni Luka ang kanyang kagustuhang manatili sa koponan at tila iisa ang layunin ng parehong kampo, ang bumuo ng isang panalong kultura sa paligid ng kanilang superstar. Habang muling binubuo ng Lakers ang kanilang roster, malinaw na si Luka Doncic na ang kinabukasan ng prangkisa. Pero sabi naman ni LeBron, hindi ko trabaho kumbinsihin si Luka na manatili. Hindi, di ko na trabaho yan. Sa tingin ko, hindi nga pala alam ni Luka kung gaano ko siya nirerespeto. Sa huli, yung trade na yon ay ginawa para sa kinabukasan. Hindi na para sa akin yon. Si Luka ang kailangang magdesisyon para sa sarili niya. 26 na siya, ako 40 na, kaya hindi niya dapat i-base ang career niya sa akin. Totoo lang yan. Pero syempre, umaasa ako na manatili siya ng pangmatagalan. Mahal na mahal siya ng Laker fans dito. Tanggap na tanggap siya ng LA. Minahal namin siya bilang teammate, bilang kapatid. Pero sa dulo, siya pa rin ang kailangang magdesisyon para sa sarili niya. Ganoon talaga. Matapos ang maagang pagkalaglag ng Los Angeles Lakers sa kamay ng Minnesota Timberwolves sa first round ng playoffs, nagsimula nang uminit ang mga tanong sa kinabukasan ni Luka Doncic sa prangkisa. Habang sinasabi ni LeBron na hindi na niya responsibilidad kumbinsihin ang batang star, malinaw sa kanyang pananalita na nais niyang manatili si Luka. At mukhang ganoon din ang hangarin ng Lakers front office. Samantalang LeBron James at Austin Reeves pareho palang may malubhang injury matapos ang Game 5. Matapos kasi ang isang matinding laban, natapos na ang serye ng Los Angeles Lakers laban sa Minnesota Timberwolves sa Game 5 at ang resulta ay isang pagkatalo para sa Lakers na nagbigay sa kanila ng elimination sa unang round ng playoffs. Ngunit hindi lang ang pagkatalo ang nagpapabigat sa sitwasyon. Ang mga injury ni LeBron James at Austin Reeves ay nagbigay ng karagdagang problema para sa koponan. Si LeBron James kasi ay nagtamo pala ng grade 2 MCL sprain sa kaliwang tuhod matapos ang isang banggaan kay Donte DiVincenzo, kaya nangangailangan nga ito ng 3 hanggang 5 linggo ng gamutan at rehabilitasyon. Isang malaking dagok ito para sa Lakers, lalo pat si LeBron ang kanilang leader sa loob ng court. Ang injury na ito ay maglilimita sana sa kanyang kakayahang maglaro at ito'y magbibigay sa koponan ng malaking hamon kung nagpatuloy pa ang serya nila sa Timberwolves. Ang pagkatalo ng Lakers sa serya ay lalong napabigat dahil sa mga malalaking injuries ni LeBron at ni Austin Reeves. Lalo at itong si Austin Reeves, sa kabila ng pagkakaroon ng left big toe sprain, ay nagpursige at naglaro pa rin sa buong serya laban sa Timberwolves. Si Reeves ay dapat sana ay nagpahinga ng 2 hanggang 4 na linggo, ngunit patuloy pa rin niyang pinakita ang kanyang gilas. Nag-aambag nga ito ng 16.2 points, 5.4 rebounds, 3.6 assists per game at 41% naman sa field goals at 32% sa 3-point range. Sa kabila ng kanyang sakripisyo, ang kanyang injury ay nagbigay ng limitasyon sa kanyang laro at kailangan niyang magpahinga upang makabawi sa kanyang kalusugan. Get well soon, LeBron at Reeves. Malaking epekto ang mga injury na ito sa kanilang naging performance sa playoffs. Sa pagkatalo ng Lakers sa serye, ang mga fans at ang buong koponan ay maghihintay kung paano makakabawi ang mga stars ng Lakers na sila LeBron at Reeves sa susunod na season. Pero kayo mga idol, anong masasabi nyo sa mga injury ni na LeBron at Austin Reeves? Malaking epekto ito para sa Lakers pero umaasa tayo na makakabawi sila agad at makikita pa natin ang kanilang galing sa susunod na season. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mga updates tungkol sa kanilang recovery at iba pang NBA news.